Minsan pa ipalakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Muli ko, ang himala at pagpapala ay sumainyo pong lahat. Tayo po ngayon ay nandirito upang tayo po ay magpatotoo. Amen? At magpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. So sige po, tayo po ngayon ay dadako na sa ating pasasalamat sa ating Panginoon. Amen? So nakahanda na po bang lahat? Nakahanda na po bang lahat ng pasalamat? Amen. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng Biblia sa Mateo 24, verse 14. So ganito po ang ating maririnig. Ipapangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating ang wakas. So pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa po ng kanyang salita. So sinasabi po ng Biblia na ang salita ng Diyos ay ipangangaral sa buong mundo. At ito daw po ay magsisilbing patotoo, amen, sa bawat isa na sa lahat ng mabubuti na ginawa ng Diyos ay dapat ipatotoo ito at ipagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Kaya ito po ang sinasabi ng Biblia, dapat natin patotoo. Amen. Ang lahat ng naranasan natin sa ating Diyos dahil napakabuti po ng Panginoon. Amen po. Dahil mabuti po ang Diyos at atin pong natatamasa ang kanyang kabutihan at dapat po natin na ipatotoo ito at pasasalamatan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. So, sa gusto po at nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, na willing ipatotoo, ipagpasalamat, inaanyahan po ang bawat isa. Sa gusto pong magpatotoo at magpapasalamat, tayo po. So palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po ni Sister Junalisa. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat at higit sa Diyos na buhay. Tunay nga po ang Diyos ay mabuti sa bawat isa. Na kung saan ay aking po itong naranasan. Nalingit po, di ba po sa atin na kami mag-asawa ay hiwalay, nagkahiwalay, at ako'y bawang sa utang. Pero sa kabutihan ng Diyos, nung nakilala ko siya, dito sa Jesus is my life, tunay nga ngayon mabuti. Dahil magpahanggang ngayon siya po ay kumikilos sa aking buhay, na kung saan, na hindi ko po siya kilala, nandun yung pagiging maharot ako, mapagmura, nandun yung tatantahin. Pero dahil ang Diyos ay mabuti at siya po ay totoo at buhay. Sa pagbabasa ko ng Biblia, ako po ay kanyang hinuhupo. Dati nga po, akala ko sa buhay ni Mami na tuturuan ako ganyan. Yung po pala ay ang Biblia, ang magtuturo sa tao. Kumbaga po, nung malaman ko sa buhay ni Mami na ang Diyos ay sa pamamagitan ng Biblia makakarating sa ating buhay. Yun po ay aking naunawaan sa pagbabasa ko po ng Biblia. Akin po siyang dinidilig-dilig pag ako ay nagbabasa. Dahil nga po, may time na, di ba meron po tayong free time, yung pong oras ko. Sa kanya ko po, inilalagi. Papasalamat ako sa Panginoon, sa mga tao na ginamit niya, para makilala yung kahabagan ng Diyos sa aking buhay. Ay aking naranasan, kapayapaan na, dati sabi ko po, puro material ang hinahanap ko, yun po pala, pag nakilala natin si Jesus, doon po pala sa pananap, doon po pala sa kapayapaan, kalaki po pala doon yung napakarami ng pagpapala, di malang kagalingan, wala po pala yung sa material. Bonus na. At yun, dati nga po, ang itsura ko grabe. Pero nung nakilala ko si Jesus, binago niya talaga ako. Iyan po ang Diyos. Nakakatawag ng tao na kausap ko. Gusto kong maihayag sa kanila kung ano yung nangyari sa buhay namin, pamilya ko, aking mga anak, aking asawa. Dahil po talagang nasa puso talaga, babaguhin tayo ng Diyos. Yung desire ng puso natin, mangyayari, magaganap. Kaya pupurihin ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isang narito. At yun po, salamat sa Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Sa Diyos po may pagbabago. Kaya dapat po natin na tangkilikin lagi. Amen. Nasambay ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay talaga nagbabago ng buhay. Amen. O sino ba po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Nanay Mira. Sige po, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Purihin ang Panginoon.
Dito na naman ako sa inyong harapan. Bagamat hindi ko taga-Balagtas, taga-North din pansamantala, alam ko may plano ng Diyos sa aming mga buhay. Tapos, lilipat naman kami ng malis. Hindi ko tunay Balagtas. Galing Taal, Balagtas, Malis, tapos Northville. Kaya napakabuti ng Diyos. Salamat sa Diyos na marami kaming tirahan na may nagpapatira na tahanan na bukas ang mga tahanan. Unang-una pinagpasalamat ko sa buong isang taon na pag-iingat at pagnubay ng Diyos sa aming mabuhay. Bagamat may struggle, may mga balakid sa buhay, pinalalakan pa rin si Nanay nila. Bagat mamat, puntok-puntok ng mga problema, pagsubok, nandun pa rin ang Diyos. Talagang kapit lang tayo kay Diyos. Diba? Sabi dito, you are my hiding place. Ang Diyos ng ating taguhan. Talagang kailangan natin magpakatatag, di po tayo magpagulog mo. Bagamat mayroon yung ating puso, mayroon nakatago, pero hindi po natin yung kasi paano na tayo magpapalakas ng loob sa ating mga kapwa kung hindi tayo magpapalakasan ng loob. Kaya salamat sa Panginoon talaga sa buong isang taon na patnubay, pag-ingat sa ating sambayanan. Wala pong nasaktan ng bagong taon, wala pong nasaktan ng Christmas ng mundo. Talaga nag-celebrate sila talaga sila lang nag-celebrate, ako hindi. Kumain ako wala pang alas 12, alas 10 pa lang yata. Kumain ako, tumikim ako sa mga niluto. Kasi sabi ni ating Malpas, huwag ka kakain ng alas 12 nung bagong taon. Dahil alas 10 pa lang, pinapapak ko ng mga pagkain. Nakatago sa. Basta simple-simple lang kain ko. Hindi ako nagpalatan. Talagang mabuti ang Diyos. Kaya, bagamat walang material na bagay, andun naman ang Diyos sa ating mabuhay. Kaya, sa Diyos kung kapurihan, baka umabak, tama na. Sige, palakpakan po natin ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Ate Annabel. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Mapagpala pong umaga sa atin lahat. Pinapasalamat ko lang po kay Lord yung buong isang taon na paggabay niya sa amin. Kasi alam po ninyo nung pagpasok po ng 2023, may isa pong pagsubok, diba, dumating sa buhay ko. Pero nakalagpas po sa akin yon. Kaya nagpasalamat ako kay Lord na itong taon ng 2024, walang pagsubok. Mapayapa. Bagamat may problema, pero hindi ganun ka grabe. Tapos po yung 2023, meron pong pagsubok na naloko po ako sa negosyo. Hindi ko po nabawi. Pero itong 2024, doble-doble po binigay ni Lord sa akin. Grabe po. Naniwala po ako pag ikaw po nagtapat sa ika po, siksik-liklik, umaapaw pa. Hanggang ngayon, umaapaw po yung wallet ko. Hindi ko pa pinagmamalaki yun kasi sa sarili ko, pinagmamalaki po ni Lord yun na tiwala. Tiwala lang sa Kanya. Magbigay ka lang ng totoo, magbigay ka lang ng tapat. Ibabalik sa'yo yun buong isang taon. Grabe po itong taon na itong pagpasok na umaapaw po yung biyayang binigay po niya sa akin. Kaya yun po yung pinapasalamat ko kay Lord, yung kaligtasan ko ng anak kong babae, na itong taon na to wala po siyang nararamdaman, hindi ko po siya. Kasi itong taon na po ito noon, ito po yung taon na pabalik-balik kami ng hospital, pero ngayon po mapayapa po lahat kami sa loob ng bahay. Yun lang po. Amen. Sino ang gusto magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po natin. Sige po. Talagang naninilay. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa loob ng buong isang taon na marami pong mabubuting bagay na talagang nangyari dahil marami po ako natutunan at lalo po ako naging matalino sa lahat ng bagay. At lalo, gusto ko talaga nangyari last year ay simula po noong January 2023 ay talagang nag-desire po ako na talagang sana I pray to God na na mapagawa nga po yung
bahay namin. Pero nawalan po ako ng kumpiyansa nung that time kasi nag-stop na po ako sa pag-aaral. At parang feeling ko parang wala nang chance na makatulong doon sa pamilya. Pero dalawa lang po ang pinanalangin ko sa Panginoon, Lord, it's either bigyan niyo po ako ng bahay at lupa o hayaan niyo po ako na makatulong no, sa pagpapagawa po ng aming bahay. Kasi nga, di ba, sa nakapunta po sa bahay namin ay talagang bahain. Amen. So, January yon at nagpapasalamat ako sa Lord dahil tinugon yon ng Panginoon bago ako mag-birthday. That is July 10. Amen. So, talagang yun yung pinaka-the best. At marami pa. Amen. Na mabubuting bagay na nangyari last year na talagang binabaon ko po araw-araw para maging matalino sa lahat ng desisyon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa buhay po ni Kuya Michael. Sige po, palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen. Ako'y hindi lang nagpapasalamat, no? Ako'y sobrang grateful kasi dahil kong kanton with calamansi. Alam niyo po, sobrang napakabuti ng Diyos, no? Na sa lahat ng mga bagay, maliit man o malaki, ay alam po natin na patuloy ang blessing sa ating lahat, no? Kaya po, sa oras pong ito, pagpatuloy po natin yung blessing ni Lord. Sa ilalim po ng upuan nyo, may mga nakadikit po dyan na God bless you. So, sa lahat po ng merong nakasulat na God bless you, sa inyo na po ito. Sige po, silipin nyo po. Sa ilalim mo na yung upuan. Uy! 10 lang po, 10 yan. 10. God bless you po yung nakasulat. Sa lahat mo lang meron, dapat po dito. Yan. May pamerienda po si Pastor. Sino ba po? Yan. Sino? Wala naman po. Sorry. Yung matitira ko sa akin talaga yun. Ang tao po. Wala yun. Sige po, kung wala po yung nakaupo dun sa mga lugar po na di kaya po, dun po sa nakakuha na, pakitanggal na lang po. Para po sa mga susunod natin bisita mamaya, yan, ma-explain pa po natin o ma-extend pa natin sa kanila yung mga pagpapala po nila. So ako po lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa kabutihan niya po sa aking buhay, sa pagsama niya po sa akin sa isang buong taon na naman, na punong-puno na pag-iingat, punong-puno po ng blessing, sa kabilang ng palaging overtime sa trabaho, kuya, pagod, nandun po yung isang buong taon na ako po yung hawak yung manibela, oras-oras, pinakamaraming beses ko pang hawak yung manibela kaysa sa anak ko. Pero ang magkagayon man, wala po talagang disgrasya kahit isa. Kahit muntik man lang. So, lubos ko pong pinagpapasalamat sa Diyos, Lord. At yun po, pinagpapasalamat ko rin kay Lord yung patuloy po na pananatili ko dito po. Dahil alam ko po na sa guidance po ni Lord yun eh. No? Sa paggabay niya po sa akin, ay patuloy ko pong nararanasan yung kabutihan niya. Lubos ko pong pinagpapasalamat sapagkat noon po talaga sobrang napakasama akong tao. Kung i-compare niyo po sa ngayon, sobra po napakabuti ng Diyos sa buhay ko. Ako po ay lumaki na sa broken family. So naging po ako, gala. Minsan 3 days, 1 week, hindi ako umuwi sa bahay. Puro barkada, bisyo, kasalanan, pangangalunya, pakikiapid, lahat ng yan. Pananakit ng kapwa, lahat po ng yan aking naranasan. Pagsisinungaling, pagnanakaw, so lahat po ng mga bagay na masasama ay akin na po naranasan. At yung pinaka-the best version po talaga ng aking sarili ay yung napunta po ako dito sa Jesus is my life. Sapagkat napakabuti po ng Diyos. Bakit po ano? Kasi dito mo po mararanasan yung respeto ng tao. Pagka, alam niyo po yun, pagka nakikita sa'yo ng tao na tangan-tangan mo yung pangalan ng Diyos, di po ba talagang nandun yung reflection kasi napakabuti po ng Diyos dahil
may mga tao na nagtitiwala, yung mga dating hindi makapaniwala na ako'y nagbago. So sila po ngayon ay sobrang tuwang-tuwa sa na-achieve ko po sa Panginoon. At yun po, hindi po dahil sa ganang aking sarili. Yun po ay dahil sa kabutihan po ng Diyos. At sa kabutihan lamang po ng Diyos. At yun po yung gusto ko pinagpapasalamat. Yun din po yung pag-iingat niya sa aking pamilya. Sa lahat po ng mabubuting bagay na aking naranasan sa mga panalangin po namin na tinutugon. Kagaya po ng bags, ng mga gamit po dyan. Ay, yun po, kami po ay walang kakayanan. Ngunit nandun po yung provision ni Lord eh. Nandun po yung kapag tayo kang tumawag sa kanyang pangalan, totoo po yung sinasabi niya sa book po ng John 16, na kapag humiling daw po tayo sa kanyang pangalan, agad po siyang tutugon. Siya daw po mismo magsasabi sa Ama. Amen. So, tuloy po ang pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Patuloy lamang po tayo na magtapat, patuloy lamang po tayo sumunod, at tiyak po ang tagumpay ay mababa sa atin sa tulong po ng Diyos. Sa Diyos po ang kapalayan sa lahat ng mabubuting bagay. Salamat po sa Diyos. Sino ba po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Brother Lito. Sige po, palakpakan po natin ang dakilang Diyos ng buhay. Unang-una po sa lahat ay ako po yung bumabati ng isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At siyempre po sa ating pong dakilang Diyos na buhay, na kung saan po ay siya po ay talagang napakabuti po. Na simula po nung siya nakilala ko, at siya po yung pumasok sa puso ko. Eh lahat po ng mga bagay na nung ako wala pa sa Panginoon, ay kanya pong binago, na napakabuti po ng Panginoon. Na kagaya nga po nung sinabi po ni Brad Michael na nagdaan po siya sa kadiliman, na kagaya po sinabi sa Isaiah 9:2, na ako po'y ganun din, na dumaan po ako sa isang madilim na buhay na gawa po ng pagdaraya ng Diablo, na yan nga po, na ako po ay nalulong sa sugat, sa mga bisyo at kasalanan, pakikiapid, pagsisinungaling, lahat po ng bagay na hindi po naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero nung nakilala ko po ang Panginoon, ay tunay nga po na dakila ang Panginoon, na dahil po sa aking buhay, hindi ko po kayang baguhin. Subalit sa gabay ng Panginoon, ay nabago niya po ako. Salamat po sa Panginoon sa mga nakalipas na taon na pagsama niya sa aking buhay, sa patuloy na kalakasan at kagalingan ay pinagkakaloob niya po sa akin. Sa patuloy Panginoon na pag-iingat sa mga po ako magpunta, kasama po ang aking mga mahal sa buhay, sa patuloy na paglalayo po sa mga sakit at karamdaman na patuloy po namin naranasan, lalo higit sa patuloy po na sa mga biyaya at pagpapala na patuloy po namin naranasan sa Panginoon, na tunay nga po na sobrang buti po ng Panginoon kung ikukumpara po natin nung hindi pa po natin siya kilala, na ang kabalisahan, walang kapayapaan, ay pinalitan niyo po ng kapayapaan at kalakasan na patuloy pong naranasan sa ating puso, na hindi po masukat ang pagkalagyan, na kung ano nga daw po yung ating mga kasalanan, ay higit pa po yung pagmamahal ng Panginoon na para sa atin. Kaya po kahit anong laki ng ating kasalanan, pag tayo po ay lumaki sa Panginoon, yung pagmamahal po ng Panginoon ay napakalaki po. Salamat po sa Panginoon, salamat po. Sa Diyos po lahat ang kapunin. So, putulin muna natin sandali ang pagpapatutuo at ibibigay ko muna po yung mic kay Brother Michael. At minsan pa ipalakpakan po natin ang ating dakilang Diyos ng buhay. Lahat ang pinagbala, pumalakpak sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Sa lahat po ng nagpasalamat po sa Diyos, ay mauna na po kayo sapagkat ang nagpapasalamat po sa Diyos, pinagpapala. So, mauna na po kayo. Lahat po na nagpasalamat sa Diyos. Sige po, lapit na po kayo. Lahat. May gulay po po dito. Sige po, nanay nila. Sige o. Ako na po yung Dala ko na.
Salamat po sa Diyos. Sige po, isa lang ang nagpasalamat po. Thank you, Lord. Sige po. Nako, hindi niya makita yung blue. Sige bro, iyan mo. Wala na po. Sino pa po yung mga nagpasalamat? Ako makuha niya ata. Tumalong ka! Mayroong dalawang libo. Ako, ang layo. Kaya. Hindi nga na. So wala na po? Wala na po? Sige po, sino po po may nais magpasalamat po sa Diyos? Yun, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Bradley. Salamat kay Lord. Ang naambos eh. Pero napakabuti po ng Panginoon. Ako nagpapasalamat sa Diyos na buhay. Share ko lang yung naging buhay ko nung ako'y wala pa sa Panginoon at nung ako'y na kay Lord na. Nung wala po sa Panginoon, talagang grabe ang buhay ko. Walang mapait na anak sa akin. Wala rin mapait na sigarilyo. Men, lahat mga bisyo talagang naranasan ko na. No, natikman ko na rin yung marijuana, natikman ko yan pero hindi ako nagpatuloy ko dyan. Isang bisis yata. At marami pa. No, naranasan ko rin yung minsan napanagita rin ako ng asawa dahil po sa bunga ng alak. Amen. Naranasan ko po yan, kaya po hindi ko nagiging maganda ang buhay ko nung ako'y wala pa sa Panginoon. Pero nang ako'y dinala ng Lord, sabi nga po sa aklat ng yan 6:44, no? Ako'y nadala ng Ama sa kasamanan ng ating Panginoong Jesucristo at nabago po ang aking buhay. Lahat ng kasalanan na aking nagawa noon, ngayon ay hindi ko na po nagagawa. At naranasan ko, noong ako'y nakaylo na, kabutihan ng Panginoon, kanyang kapangyarihan, at lisan ko na rin na kita yung kapangyarihan ng demonyo, ng kaaway. Nang ako'y unang lumapit sa Diyos, ako talagang binigyan niya agad ng sakit. Amen? Ako'y pinasukan niya ng dugo. Amen? Pero doon ko naranasan ang kabutihan ng Diyos. Amen? Alam niyo po na ako'y nagpa-check up. Amen? At ako'y niresatahan ng doktor, x-ray. At habang pa naghihintay ng x-ray, ako'y nanlay sa Panginoon na, Lord, huwag panatiliin ang sakit na binigay ng demonyo sa akin. Alam niyo po, pagkatapos ng isang linggo, at binigyan rin ako pang isang linggo na gamot. Pagtingin po namin ang x-ray, linis na po lahat. Amen. Yung naramdaman ko na pagsukan ng dugo sa x-ray po, pangalawang x-ray, malinis po ang lahat. Doon ko ngayon naranasan ang kabutihan ng Panginoon. Pinagalingan ko ng Diyos sa loob lamang ng isang linggo. Hallelujah. Extend po na pinaranas ng Diyos. Talagang ako'y nanindigan na tulungan ako ng Diyos na manatili sa kanyang presensya sa pagkataranasan ng kanyang kabutihan. Extend sa akin mga apo, dalawang apo ko. Amen. Yung isang apo, panganay, nasa Maynila na, nakahari na para operahan. Amen. Pero alam po, nagkaroon po siya ng ilusyon sa murang edad niya. Pero alam niyo po, nilunan namin sa Diyos yan, ginamit lang ang tuhod, ginamit lang ang kamay. Amen. Sabay ang pagluha sa harapan po ng Panginoon. Amen. Ang Diyos po ay napapagaling. Walang opera. Amen. Operahan na, pero anong nangyari? Wala pong opera nangyari. Pinagaling ng Diyos ang aming panganay na ako. Walang opera. Extend po sa kanyang kapatid. Nasa pagsilang ng paglabas. Paglabas mismo, nasa ospital na. Amen. Nakatubo. Amen. Nakalaan niyo po na mabubuhay pa siya. No? Tingnan niyo po ang kabuhitan ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Yung po, hinilunin namin sa Panginoon. Hindi pa ako ng tulong sa mga kapatid dahil naghihingi po ang ospital ng 12 bag na dugo. Matagal yung 12 bag na dugo, nagkakahalaga po yun ng 12,000 ang isa. Saan kami kukuha? Ang lamang kaming mahirap. Amen. Mayaman lang kami dahil may Diyos. Hallelujah. Alam niyo po yun. Hindi po naman sa mga kapatid. Alam niyo po, ay hindi naman agad-agad mo dahil napakaraming prosesong mangyayari bago makuha yun. Minuod lang namin sa Diyos yun. Ginamit ng
Panginoon, ginamit ang kamay, ginamit ang pagluha sa harapan ko ng Diyos. Lahat ng hiningi ng ospital, wala kaming naibigay ni isa man. Lumabas ang aking apo na magaling. Amen. Ginagaling po siya ng Diyos. Wala kaming ibigay na hiningi ng ospital na na bag na dugo. Hallelujah. Ngayon ang aking apo na pakakulit na. Hallelujah. Yan po ang naranasan ko sa kabayan ng Diyos nung siya ay aking nakilala. At ang lahat po yan ay sa Diyos po ang pabor. Sino ka po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Daddy Jose. Sige po, palakpakan po natin ang Diyos. Pagpalang umaga sa inyong lahat. Ako yung papasalamat na mayroon akong kanton. Kahit maliit na bagay yan, magpasalamat ka dahil mahal ka ng Diyos. So ang masasabi ko lang, Kapasalamat ako dahil buhay, humihinga, nakakita, nakakarinig, may panlasa, may lakas ng pag-ibig. So salamat sa Diyos, dapat tayo magpakatalino na ang buhay ng Diyos ay ipahayag natin ang katotohanan, na ipahayag natin ang salita ng Diyos upang ang tao ay maligtas, makaalam ng katotohanan. Habang tayo nabubuhay, ikalat natin yung ebanghelyo sa buong mundo dahil ang gusto ng Diyos ang tao maligtas, makaalam ng katotohanan. So salamat ngayong umaga. Tunay ng Panginoon na ang Diyos ay malawak ang kanyang pagmamahal sa tao. Salamat sa Panginoon. Sino ka po? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Sister Billy. Sige po, palakpakan po natin ang ating kapitang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Sa mapagpala na umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Hinihingal po talaga ako kasi talaga hindi po ako papayag na hindi ako makaabot sa time na to. Hindi ko man po maabutan yung pag-worship, pero po yung pagpapatotoo talaga, gusto ko po talagang maabutan. So dapat po papunta pa po ako ng palengke kasi nga hindi pa po ako nakakapag-provide ng pa-exchange ko. Sabi ko, Lord, hindi po ito yung time pa. Pero ito yung time ko talagang tumayo. Hallelujah. Siguro naman hindi po ligid sa inyo sa bawat pagtayo ko dito, sumasabay po ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Anyway, di ba po last Sunday, kasama ko yung husband ko nung dumalo po kami. Napakasarap po ng message ni Pastora Lee yung time na yun. Kaya sabi ko nga, remang-rema, tema-tema sa mister ko. Tsaka, excuse me medyo mahaba-haba po pero bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Kasi, isi-share ko po sa inyo kung paano po nagtagumpay ang Panginoon sa buhay ko. So, di ba po, ang turo ni Pastora Lee, hindi po sa pagkain, hindi sa mga prutas, ang pagbabago ng tao. Ang pagbabago po, yun nasa puso mo at saka yung pag-ano sa Panginoon, pagtitiwala mo talaga. So, nung hindi pa po dumarating yung putukan, yung pagsasalubong ng, sabi nga, yung pagsalubong ng pagputok sa paghiwalay ng taon. So, hallelujah, hallelujah po talaga. Nauna na po kami naghiwalay ng asawa ko. Masakit lang po sabihin yung words na yon. Naghiwalay po kami. Nagkabaranggayan. Hindi ko po in-expect talaga. Alam na po ni Pastora Lilian, Sister Maricel, Brother Markel. So yung iba hindi man, pero very nice nararamdaman. Pero yung po talaga yung mga true friends ko dito sa puso ko, alam na po nila yan. Sabi ko, Lord, minsan mo na akong ginamit, bakit gano'n naman? Bakit po yung buhay, pamilya ko, naaagaw niya sa Satanas, sabi ko, yung kaaway. Dumating po yung mga desisyon na hindi ko po in-expect talaga. Sabi ko, wala pa 2024. Nagtuldok na. Pero, umupo ko, namagitan na po yung mga kapatid ko, kasi nasa barangay na nga po. Siguro napapansin na hindi ako naiiyak kasi naubos na po talaga ang niluha ko. Sabi nga sa mga salitang sa labas, pag daw po napuno na ang salot, talaga po kinakalos. Pero, hallelujah.
kailangan ko po talaga maging magandang pagtotoo sa inyo mga kapatid. Humingi po ako ng kapayapaan sa isang sulok sa Lord. Nabigyan ako ng wisdom na nagmumula sa Kanya para makapag-desisyon ako muli ng tama. Sabi ko, Lord, ayoko kayain ng buhay na patotoo sa iyo. Gusto ko mapahiya si Satanas sa buhay ko na hindi po siya magtatagumpay. Hallelujah. After 3 days, January 1, 2, and 3, muli po ako nagdesisyon. Nakita ko po ang sitwasyon ng anak ko. Hirap si Ivan sa sitwasyon ng mag-asawa. Sabi ko, Lord, magbigay ka po ng revelation kung talagang bibigyan mo po kami ng pagkakataon pa na magsama pa. So, naisip ko na lang po si Pastora, si Maricel, yung mga friends ko. Kasi, yun po talaga ang nilagay ko sa mga isip ko, maliban po talaga kay Lord. Kasi, 5 po silang tao nakakilala sa Panginoon na malapit sa puso ko. Ang mga kapatid ko, 10. Isa lang po ang ginals nila sa akin. Tapos na, Ben, tapos na. I-release mo na yan. Kung talagang, i-release mo. So, napakahirap po, 5, just 10. Siyempre po, mahirap mag-balance mga kapatid. Hallelujah. Umiyak na naman po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, simula po ngayon, hindi po ako magdidesisyon kundi ikaw. Sa iyo po ako magtitiwala. Bigyan niyo po ako ng patuloy na encouragement, Lord, hope, wisdom, and faith para po magtagumpay ang aming relasyon mag-asawa. So, yun po, siyempre, ang maging kalaban ko, yung side naman nila. Dahil outside, dala na po lahat ng gamit, tinabalon ko na sa kanya. Tinawagan ko biyan ako, sunduin yung anak niyo dito, sinusuko ko na po sa inyo. So, bit-bit ho ang biyan ko yung anak nila. Di ba po, last week magkasama pa kami. Ang ganda, siya po nagsabi magsama pa, gano'n. Yung pala, pagtalikod namin nung gabi na yun, magpipinis ang aming pagsasama. Yun nga po, papahain ko si Satanas. 3 days, nagkaharap na kami sa barangay. Sabi ng classmate ko, siya ang kapitan kasi doon. Huwag na kayong mag-blatter sa isa't isa, usap lang. Di habang umuusap, nagpipray po ang inyong ko. Sabi ko, Lord, hindi po ako magiging magandang halimbawa sa mga kapatiran ko kung ako po'y talunan. Sige po, salamat po sa nire-reveal niyo sa isip ko na Ate Pastora Ling, huwag mong sukuhan, Sister Baby, kasi pasan mo yan. Ang krus na binigay ng Panginoon sa iyo, pag hindi mo pinagtagumpayan, matatawa si Satanas. Yun po agad ang nasa isip ko. Dapat po nung gabi nandito kay Pastora Ling eh. Ayoko po sirain ang kasiyahan nila. Kasi, siyempre, kahit pa paano, banding din po nila yan. Eh kaso nga, ang inyong lingkod, nag-iisa, umiiyak, ang mga kapatid kong 5. Isa lang po hinahatol sa akin, hiwalayan. Tapos nakikita ko si Ivan, naghihirap ang kalooban. Kaya sabi ko nito, sa Sunday na to, hindi ako tatahimik na hindi ko po ma-share sa inyo mga kapatid ang karanasan ko ito. Sa ngayon po, kami mag-asawa ay nasa isang lubong muli. Kasi sabi ko, Satanas, hindi mo, lagi mo kaming ninangak-ngak. Imagine pati si Alice wala dito. Bagamat pareho kami ng sumasamba, pero hindi po yun ang desire ng puso ko. Gusto ko po iisa kami sa isang sambahan. Sabi niya nga, kaya ako lang naman palago at maging same ang ating katuruan sa kanila. Saan ba naman ako? Diyan ako lumaki kay Pastora Lee. Mama ko yan eh. Mami ko yan. Kaya darating din ang araw. Kaya sabi ko sa Satanas, nagigil talaga ako sa iyo. Kaya sabi ko na lang, dapat po magkakasama po talaga kami eh. Eh syempre po, di ba, outside na sa bahay, yung mga gamit na
naiiwan pa po sa bahay nila. Wala po siya susuti sa akin. Kaya sabi ko, kung uuwi ka pa, ubus na ang oras. Ako nga po, hindi ko na pinintindihan eh. Kasi ang pinintindi ko po, yung magpatotoo sa inyo kung ano ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sa magandang desisyon na kinalog niya po sa akin. Ito ang tama, anak. Kasi pag winasak mo ang pamilya mo, tuwang-tuwa ang kaaway. At ang mangyayari, siya ang magtatagumpay. So, salamat talaga sa Panginoon. Binigyan niya po ako ng katalinuhan na makapagdesisyon na huwag pong masira ang pamilya. Bagkos, alam ko na, sabi nga, si Sir Maricel, nagsumpahan kayo sa hirap at ginawa, sa lungkot at ligaya, sa utang at sa bayarin, magkasama kayo. Kaya, yun po ang nilagay ko. Ganun din po yung the best, yung mga ibang friends na nag-encourage sa akin, mga teachers na friends ko, hindi, tsaka naglilingkod ka, hindi maganda patotoo sa iyan. Kaya, salamat sa mga kapatiran na na-share ko yung iba hindi na kasi hindi ko alam yung mga, nila accounts para humingi kasi ko ng prayers talaga. Kaya, salamat po sa Panginoon, nagtagumpay po siya sa buhay ko, na-start nila ko nasa pamilya, na mabuo po ang aking pamilya. At dalawa po ito andi dito po, dumating po yung ate ko. Kaya yung mga kapatid one time lang naman to. Dumating po yung ate ko ng December 5. So, dumating po 25, Akuno, hindi po kami nagkakausap. Siguro may tampo o galit. Siyempre, dahil nga puno din po ako ng bigat nun nung time na yun, pinanindigan ko po na hindi kami mag-uusap. Habang nasa trabaho ko, may umuusik po sa isip ko. Ikaw ang nag-lead ng prayer sa inyo, ma. Ikaw nag-opening prayer pag may mga gathering kayo. Tapos ganyan ang attitude mo. Doong time na yun, after ko magtrabaho, sumakay ako ng tricycle. Sabi ni Ivan, ma, bakit nasakay tayo ng tricycle? Ipabalagtas na tayo. Sabi ko, tara, pupuntahan tayo. Gabi, mga 8:30. Dumodobil ako sa ate ko, nagulat siya. Akala ko, nag-isip lang po ang inyong lingkod ng kung ano-ano. Yung pala, hinihintay lang ako ng ate ko. Kaya nagdalawang tagumpay po ang inyong lingkod. Nagkaroon kami ng peace offering ng ate ko, nagkaayos kami ng asawa ko. Isa pa po ang hinihiling ko, maging one family kami sa Church ng Jesus is my life. Kaya, salamat po sa Panginoon. Kung sinasabi nila na may New Year resolution, iba sa akin lahat babaguhin ang dapat baguhin. Sa awat-awat ng Diyos. Amen. Kaya salamat sa pagkakataon ito mga kapatid. Binigyan niyo po ako ng pagkakataon na ma-share ko sa inyo kung paano nagtagumpay ang Panginoon sa buhay ko. Amen po. Mayroon pa po. So, palakpakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay po ni Mama Mers. Isa na lang po siya. Nasa lang po yan. At ang iba, next week. Mapalang umaga sa lahat. Palakpakan niyo natin ang buhay ng Diyos. Ako'y nagagalak sa Panginoon. Sa lumipas na maraming taon, hanggang ngayon, Mama Mers pa rin. Alam niyo ba yung parang napakahirap bigasin sa sa buong isang taon na pakikibaka sa buhay. Punong-puno ng pagluha, basta punong-puno lang. Ano yung buhay mo? Lagi kong nakatingin sa mga sinasabi ng Diyos sa kanyang salita. Isa yun sa nagiging tungtungan ko. Bagamat napakahirap. Kung naglilingkod, ikaw lang mag-isa na kumakayod sa buhay. Pero ang Diyos po ay kahit kailan, hindi sa sumira sa kanya mga sinasabi. Nung pagsampa ko ng pag-edad ko lang, bago dumating yung 60 years old ko, minamalipanan ko lahat ng gawa ng Diyos. Itong bago matapos kong taon, sa mga kalatian ng January hanggang sa kalatian ng taon, parang nasa unang, parang pasan mo, parang
Kung baga sa may dala kang mabigat, parang nahuhukot ka na. Pero lagi kong pinag-aawakan ng narababasa ko sa salita ng Diyos na walang nagmahal sa Diyos na nabigo. Amen po ba? Walang nagmahal sa Diyos na nabigo. Kaya masasabi ko sa buhay ko na kung nagtatagumpay man ako sa buhay ko, hindi po ako yun dahil may Diyos. Pagpasok nitong bago mag-birth, nakita ko tuloy-tuloy yung blessing ng Lord sa buhay ko. Tuloy-tuloy yung, hindi mo yung sabing ganun kaalawa yung buhay. Nakita ko yung paggalaw ng Diyos na mula sa ilalim, gumagawa ang Diyos ng daan, paano ka. Amen po? Nakuha niyo po ba ako? Mula sa ilalim pa lang, kasi ilalim hanggang sa umaga din yung time na natatapos yung taon na masisigaw, na nalikita mo yung unti-unting pagsikat ng liwanag sa panahon na parang alam mo yung paghinga mo sa lalong-lunod na buhay mo. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Siguro kung hindi ako dumating sa Jesus is my life family, nanatili akong ganun ang buhay ko. Salamat sa buhay ng pastor. Salamat sa buhay ng pastor. Na kahit marami kong pagkikaghinaan, marami akong bagay na inaayawan ng mga kapatid kasi sa bahay daw ako. Pero alam ko, na kaya ganun yung nagiging buhay. Pinadagan ako ng pastor against pagkadunin sa Diyos. Yun yung nag-i-encourage sa akin na kahit ako nahihirapan, kahit ako gusto magtrabaho para ako makalabas sa buhay. Dahil iniisip ko may mga ginagawa ko sa Lord, hindi ko kailangan iwan yung gawain ko sa Diyos para mabuhay. Kasi ang Diyos ay may pangako. Yun po yung isang bagay na pinagpapasalamat ko, yung kapayapaan, katagumpayan. Katunayan, 60 anyos na ako, diba? At di naman lingid sa lahat. Amen. Ang Diyos ay mabuti. Si Mama Nurse, normal ang BP, normal ang sugar, walang rayuma. Yun ang isang napakalaking bagay na hindi mababayaran ng salapi sa buhay. Kaya maraming salamat sa Lord. At magandang umaga po sa ating lahat. Amen. So, nasa lang po, ako na lang po. Nagpapasalamat pa sa ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Sa loob po ng 2 linggo, nagdanas po ako ng trangkaso. Pero, alam niyo po, napakasakit ng katawan ko. Amen. Buong katawan masakit. Tapos, sinisipon, inuubo. Tapos, pagdating ng Biyernes, may Bible study sa Santol sa ating mga kapatid na mga magigiting na naglilingkod. Amen. Ang taga Santol. Pumunta po kami. May langgat po ako, masama pagdamdam ko. Wala pa ng fasting kasi, pero tinuloy ko po ang fasting ko. Pagamat wala pa ng fasting noon, nung nakarang Biyernes, sa Santol, tinuloy ko po ang fasting ko pag uwi ko sa bahay. Nag-pray pa rin po ako, nag-fasting, talagang lumuhod sa ating dakilang Diyos na buhay. So nagpapasalamat ako sa Diyos, 2 linggo. Biro niyo po, 2 linggo, si Puno po, na kumapit sa buhay ko. Pero tuloy-tuloy lang po sa pagluhod sa Diyos. At ito ang maganda dahil hindi pa ako minom ng gamot. Sinubukan ko po talaga si Satanas. Hindi ako inom ng gamot. Di ba? May si Puno po, talaga nakakahiya sa maraming tao kapag ako po bagamat gano'n nangyari, pero salamat sa Diyos dahil magaling na po tayo. Kasama na kayo kasi tayo kasi nagdanas din po kayo. Amen? So salamat sa Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng pagpuri. Ibibigay ko na po yung mic. Amen, kay Kuya Michael. Palakpakan po natin dakilang Diyos sa buhay. Amen. At dahil po dyan, dahil po sa kabutihan ng Diyos ay pagpapalain po niya kayo. Sa lahat po nang nagpasalamat po, lapit po kayo rito. Bunod-bunod po kayo. Uy! Uy! Nagkakasibulit ah. Dapat si Mama.
Yun na yan? Wala na po? Sige po, kung wala na po, ay atin pong palakpakan buhay ng Diyos sa buhay po ng youth